Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sige po, batiin po natin ang ating mga kapatid na isang mapagpalang umaga sa iyo. Purihin ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos, maging sa ating mga kapatiran na naka-online. Purihin ang Panginoon sa buhay niyo. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat at lalo na sa ating buhay na Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Isang pagbati rin po sa ating mga kapatid sa Puray Christian Church as they celebrate their 17th year anniversary sa goodness ng Panginoon sa ating Puray Christian Church sa pangunguna po ng ating pastor, Pastor Elmer. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Diyos na mananasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito na kami po, Panginoon, ay dinako nyo sa lugar na ito nang nasa maayos sa kalagayan at kalusugan.
Maraming salamat, Panginoon, sa buong linggong nagdaan na kami ay inyong patuloy, Lord, na iningatan, pinatnubayan at ginabayan, at patuloy na binibigyan ng kalakasan upang madaanan namin, Panginoon, ang linggong nagdaan. Maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon, sa biyaya ng buhay na sa araw-araw sa aming pinagkakaloob, sa biyaya ng pamilya, Panginoon, sa biyaya ng trabaho na ginagamit niyo pong daluyan na pinansyal na pagpapala sa bawat sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa habag at grasya mo na sa araw-araw, Lord, na sa aming pinagkakaloob at higit sa lahat, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Kami po, Panginoon, ay nakakalapit sa inyo ng may kapayapaan at kagalakan sa aming mga puso. Lord, wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Kaya po patuloy po kami nagpapakumbaban lumalapit sa inyo. Humingi po ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan sa buong linggong nagdaan. Sadyaman po o hindi, Panginoon, sa mga bagay, Lord, na aming mga nasabi, naikilos po namin, Panginoon, naisip po namin, Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong harapan, patawarin niyo po kami, Panginoon. Pagkalinisin niyo po, Panginoon, ang aming puso't isipan na makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Hesus upang maging karapat-dapat kami sa aming paglapit sa iyo. Sa pangalan ni Hesus. Kaya, Lord, ang umagang ito, Panginoon, ay aming ipinagkakatiwala sa inyo. Hayaan niyo pong malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at patuloy po namin pinangahawakan ang salita mo, Lord, na 2 o 3 na nagtipon sa iyong ngalan, nandun ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. Ngayon din po sa aming mahal na pastor, sa traveling mercy na pinagkaloob niyo po sa kanya, makarating po siya, makabalik dito sa Pilipinas ng ligtas at kasama niya ang kanyang pamilya. Maraming salamat po sa buhay niya. Maging, Lord, sa mga lingkod mo na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa inyo, kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy na magbigay ng karunungan at katalinuhan at abilidad sa bawat isa sa amin upang magampanan po namin ang aming tungkulin sa inyong ministeryo. Lord, ang umagang ito, Panginoon, ay sa inyo lamang po namin iniaalay. Bibigay po namin ng mataas sa papurit pa sa lahat pagsamba dahil kayo lamang po ang karapat dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. At higit sa lahat, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mensahe, kayo po, Panginoon, ang siyang magbibigay ng karunungan at katalinuhan sa bawat isa sa amin upang maunawaan po namin ito ng naayon sa iyong kalooban at katuruan. Gayon din po, Panginoon, salamat po sa buhay po ng aming pastor na siya magdadala ng iyong mensahe. Patuloy, Lord, na bigyan mo siya ng karunungan, katalinuhan, katapangan upang maihayag, Panginoon, ang mensahe mo sa amin na may pag-ibig. Kaya, Lord, ito po ang aming panalangin ng may pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ibigay po natin ang malakas sa palakpak sa Diyos. Amen. Good morning po. Advance Merry Christmas. Amen. Tayo po ay awit, anuman po ang kalagayan natin sa buhay, sa lahat ng panahon, itataas po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sa lahat ng panahon, dapat napapurihan, dapat pasalamatan ang ating Diyos. Sa lahat ng panahon, dapat nasambahin, luwalhatiin ang ngalan niya, Panginoong Yesus. Lahat ng araw, nilikha niya para sa atin. Hallelujah! Mayroong saya, mayroon din kalungkutan, araw na may tagumpay, kahit may kabiguan.
napapurihan, dapat pasalamatan ang ating Diyos. Sa lahat ng panahon, dapat nasambahin, luwalhatiin ang ngalan niya, Panginoong Jesus. Amen. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Lahat ng araw, nilikha niya. Para sa atin. Hallelujah. Mayroong saya, mayroon ding kalungkutan, araw na may tagumpay. Oh, kahit may kabiguan, sa lahat ng panahon, siya'y papurihan. Amen. Ang ating Diyos, Panginoong Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat kasambahin, luwalhatiin ang ngalan niya, Panginoong Jesus. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, dapat napapurihan, dapat pasalamatan ang ating Diyos. Sa lahat ng panahon, dapat nasambahin, luwalhatiin ang ngalan niya, Panginoong Jesus. Panginoon. Hallelujah. Panginoong Jesus. Amen. Purihin ka, Panginoon. Tayo po ba ay naniniwala ng ating Panginoon ay buhay? Totoong totoo ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa iyong pangangailangan, kahit na ano pa yan, tanging siyang makapangyarihan at siyang katugunan. Totoo si Jesus! Totoo si Jesus! Totoo si Jesus! Totoo si Jesus! Ang tanging Diyos! Sa iyong pangangailangan, kahit na ano pa yan, tanging siyang makapangyarihan ang siyang katugunan. Totoo si Jesus. Totoo si Jesus. Totoo si Jesus. Ang tanging Diyos. Totoo. Totoo si Jesus, ang tanging Diyos. Naniniwala po ba tayong ating Panginoon ay nagliligtas? Hallelujah! Ang ating Panginoon ay nagpapagaling. Totoo, nagpapagaling, nagbibigay, nagliligtas, hari ng lahat. Nagpapagaling, nagbibigay, nagliligtas, hari ng lahat. Totoo si Jesus.
totoong totoo si Jesus. Totoong totoo si Jesus, ang ating Diyos. Itaas natin ating mga tinig. Totoong totoo si Jesus. Totoong totoo si Jesus. Totoong totoo si Jesus, ang tanging Diyos. Totoong totoo. Totoong totoo si Jesus. Totoong totoo si Jesus, ang tanging Diyos. Totoong, ang tanging Diyos. Ang tanging Diyos. Hallelujah! Ang ating Panginoon ay totoo at buhay. Yan ang Panginoong Jesus. We praise you, Jesus. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, sa iyo. Sabihin natin, ikaw lamang, Panginoon. Nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ihayag natin ang kabutihan ng Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, luwalhati ka. Panginoong Jesus, napakabuti mo, nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Ihayag natin, napakabuti mo, Panginoon.
buhay ko'y tapat. Noon ngayon, noon ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Minsan pa sabihin natin, noon ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Purihin ka, Diyos, di ka nagbabago. Hallelujah, Lord. Mahal ka namin, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin, pasasalamatan ka, napakabuti mo. Napakabuti mo. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa kabutihan mo, Panginoong Jesus. Napakabuti mo, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Isa po muling malakas na praise the Lord. Amen. Sige po, bigay po natin ang malakas na palakpak sa ating Diyos. At ngayon naman po, tinatawagan po ang mga chikiting, ang ating mga anak na dalhin po natin sa ating conference room para po sa kanilang Sunday School. At ngayon naman po, tayo po ay dadako na sa isa sa pinaka-importanting bahagi po ng ating Sunday service, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Straight from the Malaysia, tama? Straight from the airport. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ni Pastor Archie. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sige, bigyan natin ng pinakamataas na palakpakan Diyos. Thank you, Lord. Thank you. Binigyan ako ng outline ng ating Panginoon na habang ako po ay nagbabasa ng Bible para i-share ko po sa inyo kasi po ito ay mahalaga. Central theme po ito ng Kapaskuhan. Baka mapakawalan natin, hindi natin maisapuso at hindi natin maunawaan talaga. Akala natin ang Pasko ho isang araw lang na daraan, isang araw lang na matatapos, pero yung outline na ito magbibigay lalo sa atin ng kagalakan na dumating ang Kristo, ang tanging ilaw po ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, bago po tayo tumungo, inaanyahan ko po na tayo po lahat ay yumuko muna at manalangin. Praise God, hallelujah, hallelujah. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba, lumalapit, humingi ng kapatawaran, na kung wala ka po sa kalagitnaan namin, ay hindi namin matatapos ang mga gawain na ito, ang lahat ng mga karera ng buhay na ito, Panginoong Ama, sapagkat Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng karunungan at kalakasan. Panginoon, alam ko po, itinakda niyo po ang araw na ito na maipahayag, bagaman may mga hadlang po sa daanan, pero patuloy, Panginoong Diyos, kalooban mo po na maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya Panginoon, hindi po kami mga banal na tao. Ang kabanalan namin ay nakakamtan namin dahil tumigis ang dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at ang lahat ng aming paghuhugas na ito ay kiniklaim namin palagi, Panginoon, sang-ayon sa pangako ninyo na kung walang pagtigis ng dugo ng Diyos ay walang ikapagpapatawad ang lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. Kaya sa umagang ito, linis na linis ang lahat ng aming kalooban, ang mga puso namin, ang lahat ng espiritu at kaluluwa namin, sapagkat kumilos ang banal na dugo ng Diyos upang kami mapatawad at patuloy na linisin sa lahat ng katampalasanan. Kaya Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papurit pagdakila ay tayong sa Diyos lamang, sa banal na pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ayan. Alam niyo mga kapatid, ang kalwalhatian ng Diyos, pinapakita niya po sa atin sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay po. Magsimula ho sa halaman na ginawa niya, makikita mo ang kalwalhatian kagad ng Diyos diyan. Yung mga ginawa ng Diyos po na mga hayop, nagpapahayag, nagbibigay po yan ng papuri sa Kanya. Ang mga kabundukan, ang mga dagat, at ang lahat ho ng mga bituin, araw, at ang lahat ng mga katabi nyo ngayon, yan po'y ginawa ng Diyos para magbigay ng kalwalhatian sa Kanya. Kaya lang, pumasok ho yung kasalanan. Yung dyablo ho ang sumira sa kalwalhatian ng Diyos. Bakit niya gustong sirain? Kasi yung glory ho, isang bagay na inaagaw niya. Kaya ako po ay remain steadfast dun po sa paniniwala na walang ibang pangalang makapagliligtas kundi ang pangalan ni Hesukristo. Amen? Kahit may lumapit pa na, Pastor, si Buddha, dinediretso ko na. Kahit lumapit pa ho sa akin, si Buddha po ang daan, si Muhammad ang daan, itong si Shinto ang daan, si Brahma ang daan, yung sugo namin ang daan, doon sa tamang daan, sa dating daan, kahit na ano pa hong nagsangang daanan diyan, hindi na ho tayo lalayo ng kaligtasan po, exclusive yan kapatid, nang gagaling yan kay Kristo. Kristo ho na tinuturo natin sa Bible. Kasi pag narinig ng iba po yan, tinan nyo, tama kami, kasi kami may iglesia na may pangalang Kristo. Mali kapatid. Kasi pag ang Kristo mo ay tao, hindi exclusive yang makapagliligtas. Kaya humakinig tayong mabuti sa mga aral ng Diyos para hindi po tayo mapapahamak. At sa umagang ito, pag-aaralan natin ang kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sabihin nyo nga ho, si Kristo lang. Yan. The name above every name. Alam nyo po, nung si Kristo ipinanganak, talaga makikita mo yung wisdom ng Diyos eh. Gustong ipakita ng Diyos na ito pong anak na isisilang ay manggagaling po, dun po sa lahi ni David. Sang-ayon sa sinasabi ng hula, Isaias, Jeremias, dun po sa hula ho, hanggang sa aklat ng bilang, hinuhulaan na eh. May darating ho na Mesiyas, may darating na tagapagligtas, at gaya ng sinasabi ko, lahat ho ng kwento sa Biblia, pumapatungkol po ito kay Kristo. Amen? Pag hindi ho natin a-analyzein yung Biblia, akala natin yung barko ho ni Noah, wala ho, barko lang yon. Si Kristo yun, kapatid. Na yung tao ho na papasok sa Kanya o magbibigay ng tiwala sa Kanya, maliligtas. Ilan ho yung naligtas doon? 8. Bakit ho 8? Nanampalataya sila sa sinabi ng Diyos na sila'y pumasok doon sa daong. Sabi nga ng ating Panginoon, lumapit kayo at ang pamato ko'y magaan at bibigyan ko kayo. Lahat ng lumalapit kay Jesus, maliligtas ho yun. Sinabi ho natin, yung pong si Rahab, isa pong prostitute, nagbabaho siya noong pong telang kulay pula. Of all the color, bakit kulay pula, Kasi yon ang makikita po ng Diyos dun sa tore, para ho yung buong syudad ho ng Jericho babagsak, pero mananatiling nakatayo yung tore, kung saan nandoon po si Rahab, isang prostitute. Tatanungin ko ho kayo mga kapatid, may pag-asa bang maligtas ang prostitute? Pinapakita na nga sa atin yung karunungan doon eh. Yung isa hong maruming babae, nandun sa tore, ang pananampalataya niya ho, na inilaglag niya ho, inuhulog niya ho, yun pong telang kulay pula, kasi yun ang sinabi sa kanya ng anghel, nanampalataya siya, naligtas ho ba siya? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your... Nasama ba yung buong pamilya ng babae roon? Naligtas. Yun pong si Abraham, sabi ng Diyos, ialay mo yung kaisa-isa mong anak na si Isaac. Nagbibigay ho ba ng patotoo yun na may darating hong iaalay? Kilabutan na tayo, kapatid, totoo ho yung Bible. Kaya nga dito sa atin pong ipipreach, kalwalhatian ng Diyos. Alam nyo po, sabi ko sa Panginoon ng ganon, Lord, pagod na ako eh. Pero may umuudyok sa puso ko, kasi sabi ng Panginoon, ituro mo ito, mahalaga ito eh. Sa susunod na lang na linggo ka magpahinga. Pero habang nakikita ko to, sabi ko, Lord, baka ho
Hindi ko kayanin kasi wala pa ho akong tulog ho talaga eh. Pero ang nakikita ko doon, pagka ho yung tinig ng Diyos, hindi ho yung tinig na narinig ko. Ano? Nagbabasa po kasi ako ng Bible. Nabasa ko yung aklat ng Lucas 2. Doon ko nabuo yung teksto, kapatid. Isang one-liner lang, ano. Sabi ng Diyos, ituro mo. Lord, ayoko, pagod na tuturo ko pa. Nandito naman si Pastor Mings. Pagod na po ako. Pero may nag-uudyok sa puso ko po na ituro mo. Kasi gusto kong pagpalain yung church. At lalo kitang pagpapalain pag sumunod ka sa akin. Kaya ho kanina, ang daming hadlang ng Diablo. Palagay ko, mahalaga talagang aral. Palagay ko ho, doon lang ho sa immigration ho, parang 1 kilometro ho yung haba. Tapos nung paglingon kong gano'n, nakita ko ho doon, may parang electronic ho. Sabi ko, ano kaya ito, ginaganong-ganon na lang. Pagpila kong gano'n, ginanong ko, tapos na kagad. Yung mga hindi pala teki, nandun ang haba ng pila. Igaganon mo na lang pala yung okay na. Sabi kong gano'n, Lord, ayun, maraming salamat ho. Tapos alam niyo ho, ang eroplano pala ngayon nagpipila-pila. Bago kami makababa, 4 pa nakapila. Sabi ko, ba't gano'n, Lord? Mag-ano na, alas 7 na ho. Mag-aalas 7 na ho. Pero sabi nga, everything works together for good. Pagdating ko dito, sabi ng Panginoon, ituro mo yung kalwalhatian ko sa pamagitan ng aking anak. Ito ho yung nabasa ko. One-liner lang ho ito sa Lucas 2:14. Ang sabi po dito, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 3 kulay ho yan, makikita ninyo. Ito ho, bago ho dumating dyan sa verse na yan, ikinuwento dyan pag binasa nyo po na si Kristo ho pinanganak sa sabsaban. What is the reason bakit yung anak ng Diyos ipanganganak sa sabsaban? Alam niyo yung sabsaban, ano? Sino ho dito pinanganak sa sabsaban? Kayo, pinanganak kayo, kahit nasabihin nyo na sa pabelya lang ako, pero maganda pa rin yung pinanganakan ninyo. Wala naman ho yatang sabsaban sa pabelya, hindi ho ba? Sino ho dito pinanganak sa St. Luxo? Pinanganak ho, halimbawa ho sa De Los Santos, ano ho? O kaya dito sa Jesus Immaculate po. Wala naman nakaranas sa inyo na pinanganak kayo mismo sa sabsaban kasi napaka-delicate po ng katawan ng bata, pwede siyang ma-infect po doon, pwede siyang matetano ho doon. At ano mga kasama niya? Yung mga hayop po, mga kambing, baka, dahil gustong ipakita ng Diyos na yung Diyos mismo, bababa po na isang mula sa pagka-Diyos po, bababa po siya sa talagang pinakamababang kalagayan. Kaya sabi ko sa inyo ho, yung Diyos na nagkatawang tao, gusto niyang maranasan yung nararanasan natin eh. Gusto niyang makita kung paano vulnerable tayo sa kasalanan. Kaya dito ho sa teksto na ito, 3 bagay ho ang matututunan natin. Una, tinuturo sa atin ng Diyos na ang kapanganakan ni Kristo ay magdudulot ng kapurihan sa Ama. That's the very essence of our life. Ano ho, na lahat ng gagawin natin, whether we eat, whether we drink, whatever you do, do it all for the glory of God. Lahat. Kaya nga kung susundin natin yung prinsipyo na yan, ang kapanganakan ni Kristo ay magbibigay po, sabi ng Lucas 2:14, ng papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kala nila, it's just a very simple birth. That Jesus Christ was an ordinary man. Binulag ng Diablo, marami pong mga relihiyon na naniniwala si Jesus po ay tao lang. Sabi po mga kapatid, ng unang Timoteo 6:16, walang sino mang tao ang nakakita sa Diyos. Kaya hindi ko maisip po kung wala ho, kahit na sinong nakakita sa Diyos, bakit nakaluklok si Kristo ngayon sa kanan ng Diyos kung siya po'y tao? Kasi hindi tayo nabibigyan ng wisdom galing sa Bible. Ako naniniwala po ako si Kristo po Diyos. Can we all say amen? Hindi ako iwalay sa aral na yan. Kahit ano pang basahing teksto sa akin si Kristo ay isang taong nagsasaysay sa'yo. Kahit ano pang basahin po sa akin, hindi na po ako hihiwalay. My belief is very firm, mamamatay po ako, ang paniniwala ko, si Kristo ay Diyos, tagapagligtas, at siya po ang tanging daan.
Kayo mga nakikinig ko, marami kayong magagalit kayo sa akin. Alam niyo po, nandun ako sa Malaysia, ang babait ng mga tao doon, gaganda ng mga tao doon, iba-iba yung kulay ng ano nila. Pero I was so sad, kasi exclusive po ito. Pag sumamba ka, other gods po, than Jesus Christ, diretsahan ko na akong sasabihin, you will go to hell. Pastor, kahit alam nyo, ang Diyos, isa lang naman yan. Pastor, parang Christmas tree yan eh. Magsasanga-sanga yan, pero at the end, magkikita-kita rin tayo sa bituin. Parang gano'n yan, mali kapatid. Magkikita-kita ho tayo doon sa bituin kung yung aral na ito ang mag-iisa po sa atin o mag-unite po sa atin, magkikita-kita tayo sa langit. Pero kung ang Diyos o nagtuturo, pwede ang 4 na asawa. Kung ang Diyos o na yun na nagtuturo, patayin mo yung kaaway mo. Kung yung Diyos na nagtuturo na yun, tinotolerate po yung lahat ng masasamang gawain, palagay ko hindi tayo magkikita-kita sa langit. Kasi iisa lamang yung Diyos na tinutukoy dito na magbibigay ng papuri sa Diyos sa kaitaas-taasan. Alam niyo po, may mga katotohanan tayong sasabihin ngayon, maraming magagalit. Ang December 25 po, katang-isip lang po yun. Pero pastor, bakit tayo nagdiriwang? Kasi araw-araw ho Pasko eh. Kahit na tumapat pa ng 25 po yan kapatid, ang salitang Pasko ho, ibig sabihin, kapayapaan, Paskwa. At kung hindi ka mapayapa, other than the day of 25, hindi tayo sumusunod kay Jesus. Kapayapaan nga binibigay ko sa inyo. Kapayapaan sinasabi ko, pinagkaloob ko sa inyo. Hindi lang kapayapaan ng mundo na ito, kundi kapayapaan na ipinagkakaloob ko nga sa inyo. Minsan kasi interpretation natin sa kapayapaan po hindi na ako, pastor, magkakasakit, kaya payapa buhay. Minsan guguluhin ng Diyos yung buhay ninyo para ho kayo lalong lumapit sa Kanya. Ang dami ho kung minsan, alam nyo, nakapagplano na ho ba kayo na ito ho yung paplanuhin ninyo sa isang buong taon. Pero padadaanin pala kayo ng Panginoong Diyos sa napakamalubak na daan. Pagdating ho ng end ng taon, gumagapang na kayo. Pero nandun pa rin kayo, nagpupuri kayo, nagpapasalamat kayo. Kasi nakatapos kayo ng taon na pinanghawakan ninyo yung salita ng Diyos. Kaya alam ninyo, sabi kong gano'n, Lord, nakakapagod naman, bakit kailangan pang mag-preach ako dito? Pinaninindigan ko po yung nababasa ko at yung pinag-uutos ng Diyos. Minsan tinanong ako ng kalalakihan nagmi-meeting kami. Ano po ang susi para maging epektibo po yung pagpipreach? Simple lang, kahit hindi ka matalino, basta nilalakaran mo yung salita ng Diyos. Can we all say amen? Yun lang pala ho yung susi doon. Hindi kailangan na, maraming matatalino sa Bible, hindi lumalakad dito. Hindi ako lumalakad. Marami ho magaling na debater po, debatista ho. Pero magaling sa Biblia, walang pag-ibig sa puso, kapatid. Kaya ho yung tinatukoy po ng Bible o tinatawag ho, ang lahat ng mga daliri ho nakaturo lahat kay Jesus. Walang dakilang sugo, walang the most sensible preacher, wala tayong masasabing the anointed son of God, kasi lahat ng pastor, lahat ng tao, tuturo kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas niya. Can we all say amen? Mapapansin nyo talaga ho kung sino yung kulto o hindi Kaya tinuturo ho ng Diyos ngayon, ang kapanganakan ni Kristo ho ay nagdulot ng papuri sa Diyos sa kaitaas-taasan. Mararanasan nyo ho yan pag naging sentro po si Jesus ng buhay ninyo. Yung ultimong maliit na tinapay na lang isusubo mo, hindi ko pwedeng isubo to hanggat hindi ko napapasalamatan ng Diyos Can we all say amen? Yung gutom na gutom ka na, sabi mo, Lord, lalo na yung mga, halimbawa ho, wala kayong pambili talaga ng tinapay, yung pong kakainin ninyo, pinalimos ninyo, i-glorify nyo yung Diyos, kapatid. Ang sabi sa Bible, and the peace that transcends all understanding will guard our hearts into Christ Jesus. Kaya po, kahit na anong mangyaring aberya, ang Lord ang nag-uutos nung binabasa ko yung Luke chapter 2, nakaramdam ako i-preach mo ito kasi gusto kong maluwalhati ang sarili ko sa kalagitnaan ng lahat ng makikinig.
Mga kapatid, yung ano pa lang, yung bagahe ko pa lang, overweight na. Sabi ko, paano to? Nakiusap pa ako, pwede ho ba, alang-alang na lang ho sa habag ho ninyo? Sabi kong ganon. O sige na, sige na. O sabi ko, di ibig sabihin, makakatuloy ako, no? Makakatuloy eh. Ano ba mga nilagay mo? Amura ho kasi ng mga damit to, mga 10 ano lang eh, parang ukay-ukay, marami akong binili yung damit eh. So sabi kong ganon, Lord, sana ho, palampasin ako. Pagdating ho doon, ngayon lang ako nakakita ng eroplano, 4 ho, pila-pila. Lord, meron pa akong ano eh, 6:00 na ho eh, nandun pa ho ko eh. 6:00 nakapila, sabi ko, ay nakalampas, Lord. Pagdating ho doon sa immigration ho, mga 1 kilometro siguro yung layo, ang daming tao. Nakaramdam ako, sabi may electronics doon, tatatlo lang yung gumagalaw. Lumapit po ako, sabi ko, paano ba ito? Ginanong ko lang, tumunog, ginanong ko yung passport ko, tumunog, lumabas na ako. Amen po ba yon? Iba na yung teki, ano ho? Sabi ko, ba't pumipila ng 1 kilometro ito? Hindi nila alam yung susi. Kaya nga sabi ng Bible, may wisdom na binigay sa akin si Lord eh. Yung Lord ho, ang kaligtasan madali. Basta sumunod ka lang, papasok ka na sa langit. Pero maraming tao pipila. Bakit ho? Ayaw nila yung binibigay na libreng regalo ng Diyos. Nandun na nga yung libre, papasok ka na lang eh. Kasi natatakot. Nakarating ho, eksakto en punto, papupurihan natin ang Diyos sa kalagitnaan ng lahat ng nananampalataya sa Kanya. Kaya sana ho, wag hong malulungkot yung Pasko ho ninyo, kapatid. Ano ho, na, Pastor, lungkot na lungkot po ako, hindi kami ganun pinagpala eh. Pero every moment of your life should give glory to the Lord Jesus Christ. To the point kung halimbawa ho, kahit na sa simpleng paghugas ng pinggan, nasasabihin sa inyo ng Panginoon, gawin mo anak yan, hindi dahil sa magulang mo, gawin mo yan anak, para maluwalhati ang Diyos sa buhay mo at sa magulang mo. You are not serving your parents. Baka sabihin yung gano'n, kaya ako sumusunod, may takot ako eh, natatakot ako, baka paluin ako. No, hindi ka sumusunod dahil papaluin ka ng magulang mo, sumusunod ka dahil yung gagawin mo, magbibigay ng kalwalhatian kay Kristo. Mga kapatid, huwag kayong magagalit. Alam niyo ho ba, isa pong magagawa niyong kalwalhatian na makapagbibigay po ng talagang glory sa ating Panginoong Diyos? Makipagbati ho kayo sa kaaway ninyo ngayong Pasko. Can we say amen? Hallelujah. Pastor, mahirap pong gawin ho yun eh. Pero subukan nyo po lunukin yung pride ninyo, maluluwalhati ang Diyos sa buhay po ninyo. O yung ayaw makipagbati, pwede na kayong lumabas. Baka mga lahati itong piece of harvest po. Gusto nyo po yung simple lang halimbawa, Lord, sabi ni Pastor, it is more blessed to give than to receive. 150 po yung exchange gift. Gusto kong maluwalhati ka. Ang ibibigay ko, worth 1,000. Can we say amen? Aba, may isa lang nag-amen, Talagang ayaw luwalhatiin yung Diyos, Nangihinayang tayo roon. Alam niyo, may lumapit sa amin taga-Puray. Pastor, yung 150 ho, kabuhayan na namin sa isang yun eh. Sa isa pong araw. Pambili na ho ng bigas yun. Pwede ho ba isang sako na lang ho na saba? Payag ho kayo doon, kapatid? Can we say amen? Kasi pinupulot lang namin yung saba sa sobrang dami ho eh. Can we say amen? Kaya lang, gaya ng sinabi ni Pastor Megs, hindi na ho natin paiikutin yung ibibigay na exchange gift. Kasi sako-sako hong ho yun eh. Baka ho, mamatay ho kayo sa bigat. Baka irapol na lang natin ho. Tingnan nyo yung nila, yung puso nila, Yung isang bagay ho na pera, napakabigat sa kanila, pero magaang-magaan sa loob nila, yung isang sako na ipamigay, kasi binibili lang sa kanila ng piso ang isang saging, kapatid, doon eh. Yung isang saging na saba. Kaya sabi nila, yun na lang ho, kinakain namin, pwede ho ba yun? Kaya walang magagalit sa inyo pag nakatanggap kayo ng saba, ha? Amen po ba yun? Can we say amen? Sabi po nung isa, pati ho yung yung pong kamote, pwede ho ba? May nagsabi rin tama, oho. Tapos yung gabi, okay ba sa inyo yung gabi? Talbos daw ho ng kamote, okay din ho ba yun? Ayun ho. Tapos sa pastor yata, 1 dosenang tsesa. Sabi ko, yung tsesa bigay ko na lang ho sa inyo kasi nag-aano yung tiyan ko doon eh. Pero sa natin maluluwalhati ang Diyos, kapatid, Sa mga bagay ho na matetest tayo eh.
Paskong Pasko ho ngayon, nakatanggap po kayo, do you share your blessings with others? Kasi doon ko napatunayan when you hear the voice of God, ulitin ko po ang tinig ng Diyos hindi bubulong dito, hindi mananaginip. Ang tinig ng Diyos, babasahin mo ito, matatouch yung heart mo ngayon. Matatouch yung heart mo. Ako, aminin ko sa inyo, grumbling ako sa Lord talaga grumbler ako Ibig sabihin, nagre-reklamo ako Walang ganyanan, Lord patatakbuhin nyo ako, layo-layo naman ayoko magtampo yung Lord kasi pag nagtampo yung, alaki ng biyayang natatanggap ko Makikita nyo na lang pagdating ng 2024, maraming bubuhos na biyaya, kapatid nakakahiya naman sa Lord, binibiyayaan ka tapos tatanggihan nyo po. Basta po tayo, we have to be a very good soldier sa Panginoon. Pag sinabi ho ng Diyos, kahit nakakapagod, yes Lord lang tayo. Can we say amen? Kaya lahat ng ating gagawin, lahat ng atin pong gagastusin, lahat ng ating titignan, lahat ng pakikinggan natin, lahat ng lalakaran ng paa natin, lahat ng tinitibok ng puso natin, papuri sa Diyos sa kaitaas-taasan. Kaya pag halimbawa, Lord, hindi yata nakapagbigay ng papuri, as far as the east is from the west, so far has He forgiven us from all our sins. Hingin nyo kagad ng tawad. Kanina alam ko, may mga sinusubok ng gano'n, nagbigay ho kayo ng bayad sa jeep, binigay nyo 20, tapos sinuklihan kayo ng halimbawa lang 120, o kaya sinuklihan kayo ng, akala ho 500 yung binigay ninyo. Nakaranas na ho ba kayo ng gano'n? How would you glorify God? Ibulsa yon? O ibigay yun sa driver ulit, kapatid? Aanin nyo po yung nakuha yung 400. For what will profit a man if he gains the whole world, yet he loses his own soul? Kaya i-develop sa atin ng Diyos yung mapagparayang espiritu Tapos lilinisin yung dila, hindi na lang ako magsasalita laban sa kanya. Gustong-gusto kong ilabas yung baho niya Yung lahat ng mga alam ko tungkol sa kapatid na yan Pero, ang sabi ng teksto natin, papuri sa Diyos sa taas-taasan. Titikumin ko na lang yung bibig ko, si Lord na nakakaalam nun. Naku, napakagandang mararanasan nyo po if we have an obedient heart, kapatid. Ikalawa, sabi po ng Bible, at sa lupa ay kapayapaan, yung birth ni Lord Jesus Christ magbibigay po sa atin ng kapayapaan. Pansinin nyo po ang sinasabi ng isang teksto po sa Bible, Dito po sa aklat ng Roma 5:10, sabi ng Romans chapter 5 verse 10, dati tayo ay kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Ano ho tayo dati kalagayan natin? We are enemies of God. At pagkaaway ka ng Diyos, impyerno ka, kapatid. Lahat ng tao kaaway ng Diyos Pero ang magandang balita, ngunit, this is the good news, tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Those who believe in His name, those who believe in His word, ang sabi po ng Biblia, He gave them the right to become children of God. At kung tayo po ay anak ng Diyos, tiyak na tayo po ay maliligtas mula sa kapahamakan sapagkat si Kristo po ay buhay. Pastor, ako'y payapa na. Bakit ka naging payapa, kapatid? Kasi po, magsimula nung tinanggap ko po si Jesus, sabi ng pastor ho namin, wala nang makakasakit sa amin ng malubha. Hindi ho ganun yung kapayapaan, kapatid. In this world, you will have troubles. But do not worry because I have overcome the world. Sabi po ng John chapter 16 verse 33. Pwede ho bang Kristiyano bigla na lang nagpupuri sa Diyos, talagang siya po'y masikap, araw-araw, dumadalo, prayer meeting, umaga, talagang nilalakaran, tapos bigla na lang mababalitaan natin may cancer siya. Pwede ho ba mangyari yon? Kasi pati sa cancer may tuturo ang Diyos dyan kung paano nyo maluluwalhati siya Naalala ko yung nanay ko nung mga huling sandali na niya. Kasi, di ba, ikaw yung mag-ano dun sa nanay mo. Simple lang yung sinabi ko sa nanay ko Hindi ko na inano nilidi. Sabi ko, Ma,
May nagawa ka bang kasalanan din sa Diyos? Marami anak. Tumulo yung luha. With that, ano yan simbolo na kaagad ho yun ng repentance, kapatid Repentance. At hindi ko na ho titiyakin na siya po'y naligtas. I know deep inside the heart, ang tao ho pag mamamatay na, talagang isusuko na lahat kay Lord. Amen po ba yun? Maluluwalhati pa rin yung Diyos dun sa cancer O kaya ho mga kapatid, pinalayas kayo dun sa bahay na tinitira nyo kasi hindi kayo makabayad. Pero makikita nyo po, pinatira kayo sa barong-barong muna. In all circumstances, sabi ng Biblia, give thanks unto the Lord because that is the will of God through Christ Jesus our Lord. Nakakita po ako ng isang pulubi, mga kapatid, Meron ho siyang mga tinanggap na mga tinapay. Social experiment, chine-check lang ho. Tapos yung mga ibang mga tao na nakakabili dun sa malalaking restaurant, nilalapitan din ng isang pulubi. Pero ano lang yun, palabas lang yun. Ang dadamot ng mga tao, bumili sa Starbucks, ayaw magbigay, lumabas ng magarang restaurant, wala man lamang inabot. Yung pulubi na may mga tira-tirang tinapay, nilapitan niya. Alam niyo ginawa ng pulubi hinati yung mga tinapay na marurumi, binigyan yung tao. Pati yung pulubi nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Can we say amen? Tayo kung minsan hindi tayo nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos Maski nga sabi ng Biblia, pati ang bituin, pati ang langit, pati ang mga kabundukan, ang lahat ay itinakda ng Diyos upang magbigay ng kapurihan at ng kaluwalhatian sa Kanya. Tapos tayo dinidefine natin yung Diyos. Kaya nga yung regalo ng kapanganakan ni Jesus, wow, we are friends again with God. Huwag niyong kakalimutan yung kapayapaan na sinasabi dito, dating kaaway ka ng Diyos, ngayon pinanganak si Jesus, nanampalataya ka, at ikaw ngayon ay Kanya ng kaibigan. Actually, mas malalim pa nga yung sabi po ng John 1:12 For those who receive Him, for those who believe in His name, He gave them the right to become, hindi lang friend yun anak ng Diyos. Kaya huwag kayo mahihiya po ako nagrereklamo ko sa Diyos Sabi ko, ba't naman ganun, Ama, ganyan. Nararamdaman ko yung comfort pagkatapos Wala naman kasing anak ko, sigurong hindi rin naman naglambing sa tatay niya. Wala naman anak ko na palaging masaya rin. Minsan nagrereklamo tayo sa mga magulang natin. I-open up ninyo sa Diyos, huwag ninyong kikimkimin kasi kaibigan siya, anak ko niya tayo. Pwede ninyong sabihin lahat. Ako nagreklamo ako nung pinapupunta pa ako rito Pambira naman, Lord. Sana hindi ko na lang pala binasa yung Luke chapter 2. Bakit ako papupuntahin dito? Gusto kong sabihin mo na ang lahat ng ginagawa nila ngayon hindi makakapagbigay ng kaluwalhatian kung hindi ginagawa ito ayon sa pananampalataya kay Jesus. Kaya binibigyan ko kayo ng wisdom yung mga nakikita niyong tao other than the Lord Jesus Christ, they will go to hell. Magalit na kayo kung magalit kayo. Ang kaligtasan po exclusive kay Jesus. Exclusive lamang. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi po ng Bible. Kaya palagi kong sinasabi po, hindi lahat ng namamatay ay meron pong rest in peace. Ang namamatay ng rest in peace na pwede niyong sabihan, yun pong may kaugnayan kay Jesus. Kasi kaibigan na sila ng Diyos Kaya marami yung nagkakamali, kapatid, rest in peace RIP na lang sa kapatid na ito. Ba't yung ina-RIP, sumamba sa ibang Diyos? Ang niluhuran yung nanay. Naku kapatid, kahit na anong gawin niyo po, magagalit. Ang daming nakikinig maraming magagalit. Pastor, bakit niyo sinasabi yan? Mas gusto ko na ako po'y durugin ng tao kaysa ang dumurog sa akin, yung Diyos, dahil bubusalan ko yung labi ko para wala akong ma-o-offend. Maraming mag-o-offend po pagka kayo magsasabi ng totoo. Exclusive po si Kristong nagbibigay ng kapayapaan. Kaya po yung kapayapaan na yan, pwedeng Kristiyano ka mabalitaan nyo nagkaroon kayo ng cancer. Pero hindi natin inaalis ang cancer pwedeng pagalingin ng Diyos. Amen? Pwede. Pero pwede na rin naman kaparaanan na yon para tayo po ay tawagin ng Diyos.
Ewan ko kung natatandaan niyo po yung Isaiah 57, may nagtanong dati na kapatid bakit ho may mga mabubuting tao namamatay ng maaga? Kasi yung mabubuting tao ayaw na hong magdusa ng Diyos. Nakalagay sa Bible Pagka kasi pag-iisipan natin, yung pastor na-hold up, nasaksak, patay. Bakit ganun Di ba sabi, at sa lupa ay kapayapaan. In this world you will have troubles. Kaya pati pastor, lahat na nakikinig ngayon, lahat ng mga kapatid po na Kristiyanong nananampalataya, huwag natin ilalagay sa puso natin na ang mundo na to mapayapa. Ang kapayapaan na tinutukoy dito, kaibigan ka ng Diyos. Kahit na may hold-upper na sumaksak sa'yo, ligtas ka. Kahit na magkasakit ka ng cancer, kapatid, nasa shield ka po ng kaligtasan ng Diyos. Kahit na masunog yung bahay nyo, nadamay pa yung buong pamilya ninyo, sunog kayo lahat, andun pa rin yung assurance nyo na kay Kristo kayo. Mali yung mga pastor na nagtuturo, pag na kay Kristo ka na, wala nang utang, wala nang mangungutang sa'yo. Hindi totoo yun Pagka na kay Kristo ka na, wala nang makakapasok na magnanakaw sa bahay ninyo. Mga kapatid, minsan inaalaw ng Diyos Pati doon sa pag-alaw niya yon, you will give glory unto God. Naalala ko po yung anak ko ng pastor, na ang plano ng Lord ay ipamahala sa kanila yung pinakamalaking church ng born again sa Pilipinas. Pero tinetest muna yung forgiveness nung tatay niya, na kilalang-kilala na pastor yan. Kilalang-kilalang pastor ngayon yan. Kasi maganda yung puso niya. At yung anak niya habang nagba-Bible studies siya, tingnan nyo kung talaga mangyayari, dapat pastor, di ba kapayapaan? Bakit active nagpipreach yung pastor na yon? Naiwan yung kanyang dalagang anak, pumasok yung 10 lalaki, ginahasa yung anak niya. At kung napapanood nyo yung kwento niya, kapatid, malaki yung bahay nila, bawat kwarto ginagahasa siya ng lalaki. 10 lalaki gumahasa sa kanya. Pag uwi nung tatay niya, talagang naggalit yung tatay sa Diyos. Naglilingkod ako sa iyo, Ama. Ganito pa gagawin mo, sabi ng pastor na yun. Yung pala, everything works together for good. Alam mo yung patotoo ng kapatid na yun, panoorin nyo sa 700 Club, naka-record yun Hindi nila ginantihan lahat ng 10 lalaki namatay in one way or another, napatay ng mga pulis. Ano pong sabi ng Bible? Huwag kayong magiganti sapagkat ako ang maghihiganti. Ngayon sila na humihawak ng pinakamalaking churches at ang ganda-ganda ng puso po nung pastor na yun, kapatid. Kasi minsan padadaanin po mali yung tinuturo na wala na mangyayari sa aming masama. Alam nyo, sabi kong gano'n, Lord, naa-amaze ako sa ginagawa mo. Sabi kong gano'n, Lord, ko po, sabi nyo, Panginoon, may kapangyarihan ng kamay ko. Ang hirap-hirap sumakay bigyan niyo po ako ng jeep. Dumaan yung jeep, walang sakay, ako nakasakay. Tapos sabi ko, Lord, maraming salamat. Pero dumating yung time, 3 oras, wala pa rin ako masakyan, Lord. Sana may dumating naman na nag-grab. May dumating naman Di ba yung kinumento ko na sa inyo? Kalagitnaan ng daan, nawalan ng gasolina. Brad, pwede pakitulak ninyo. Pagsubok yung kapatid Yung huling-huli, kapatid, ang ganda nung ginawa ng Diyos. 1 oras na kami sa SM, paikot-ikot. Sabi ko, Lord, bigyan nyo naman kami ng parking. Pagbaba ko, may tumapik sa akin. Wala ba si Brother Larry rito? Pastor, ba't nandito kayo? Ulog ka lang langit, brother. Si Brother Larry nakikinig sa turo ni Bishop Celso. Di ba pag hinulog ng langit si Satanas? Sabi niyo gano'n. Sabi ni Brother Larry Pastor, tumayo na kayo dyan, aalis ako, kayong papalit ngayon. Can we say amen? Pero darating din yung panahon, kapatid, wala kang makukuha na espasyo, sasakit yung buto nyo dahil napagod kayo, nakatayo kayo ng matagal nakapila kayo. Hindi totoo yung sinasabi ng maraming pastor na kapag kami kapayapaan ka na dahil pinanganak si Kristo, wala nang sakit, wala nang taghirap, wala nang mawawala ng trabaho, pero ang assurance po, uulitin ko kaibigan ka na ngayon ng Diyos. Amen po ba? Ayun. Naintindihan natin yung kapayapaan ngayon. Pwede pala akong ma-hold up paglabas ko. Pinapanalangin natin, wag. Wag.
Kaya unang-una sa lahat, naku, ang dami naglipa na mga demonyo ngayon, kapatid, kakain ka lang ho sa fast food ng ganyan, isang lingap mo lang, wala na yung bag mo. Pagka ganun ho, Lord, lalabas po ako para sa kaluwalhatian niyo po ito, papasyal yung pamilya ko po. Sana po pagkain namin, bigyan niyo po ako ng sensitivity sa mga taong nakapaligid po sa amin. Ituro niyo po yung mga demonyong mga tao rito. Kasi marami yung demonyong tao ngayon ho eh. At i-guide ka ho ng Holy Spirit. Minsan ho, yung uupuan ninyo, nandun yung yung snatcher ho, ilalayo kayo ng Lord doon. Talagang nararanasan ko sa buhay ko yan eh. May Diyos yung gumagabay ho eh. Minsan ho, nag-aaway kami mag-asawa, na traffic po kami. Yung pala, alam niyo ho yung mangyayari, may aksidente palang mabigat. At malilate kami ng 5 minutes dito kasi karambola yung magaganap sa harapan. Nililigtas ka ng Diyos. Tapos nagre-reklamo pa pala tayo, God knows best, sabi nga ho ng Biblia po eh. Ano pa po yung pinapakita bukod sa kapayapaan po? Sabi po dito sa 3, ang kapanganakan nun ni Kristo ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos sa mga taong kinalulugdan niya. Huwag ko lalaki yung puso ninyo, o kaya magiging mataas ang pride natin. Paglabas ninyo, masesense ninyo kung yung katabi nyo kinalulugdan ng Diyos o hindi eh. Masisense nyo po. Minsan naglalakad ako sa Quiapo. Nako, yan magja-January na naman. Kahit na anong gawin ng pagtitipon ng tao dyan, hindi ko kinalulugdan ng Diyos yung ganun. Kahit na anong sabihin nyo po, magalit tayo kung magalit sa akin. Kasi meron ng biblical principle ho yun eh. Ayaw ho ng Diyos talaga yon. Seloso ho yung Diyos. Ayaw niya ho yun. Minsan makikita nyo ho yung mga ibang tao na, Pastor, andun ho sa grupo, nandun ho sila nagiinuman, mararamdaman ho na naawa ko sa kapatid na ito. Hindi sila kinalulugdan ng Diyos. Pero ipararamdam din sa iyo ng Diyos, marami akong ililigtas diyan sa tumpukan ng mga lasinggo na yan. Kaya ho yung judgmental heart natin, inaalis po ng Diyos, kasi ho, hindi tayo ang nagiging kaluguran ng Diyos. Nagiging kaluguran tayo ng Diyos dahil sa Kanyang anak. Amen po ba? Sabi ho rito, sa mga taong kinalulugdan niya. Sino ang taong kinalulugdan ng Diyos? Ang tao na may Kristo. Sabihin nyo sa katabi nyo, kinalulugdan ka ng Diyos. Kaya mga kapatid, once na sinabi nyo po sa sarili nyo, Lord, kinalulugdan nyo po ako eh. Doon na-develop po, lalabas yung kasalanan ninyo lahat. Kinalulugdan mo ako, Panginoon, kasi naalaman ko yung aral ho eh, total depravity po eh. Yung aral, nalikas akong makasalanan ho eh. Kaya lalo kang kinalulugdan ng Diyos. Ang baba-baba na ng sarili mo, kasing baba na ng lupa, at ngayon hinihingi mo, Lord, patakan mo po ako. Kahit wisik lang ho ng dugo nyo para malinisan ako. Nako, hallelujah. Tinuturo ko na ho sa inyo yung susi po kung paano nyo po mahahawakan ang puso ng Diyos. Yung puso ho ng Diyos, hindi ho yung pag nakakita kayo ng tumpukan ho ng mga lasenggo, mga demonyo, maimpyerno kayo lahat. Hindi ganun ho. Mangungusap sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, Lord, galit kayo sa kasalanan nila, pero may ililigtas ka dyan. Ganun ho dapat ang heart natin. Doon sa mga prostitute to, minsan kapatid dyan sa Cubao, akala ko wala na yung mga dyan, meron pa pala hanggang doon sa Recto. Pagka madaling araw po dyan, di ho ba kayo naaawa doon sa mga babae ho, na mga mga dalaginding ho ngayon eh, mga dalaginding ho, nag-o-offer ng sarili nila. Pagka ho yung kinamatayan nila, mapapahamak po sila. Pero ang sabi ng Bible ho eh, as far as the east is from the west, makakasama ni Kristo ho ang mga magnanakaw at ang mga babaeng nagbebenta ng aliw. Ibig sabihin, may pag-asa po ba silang maligtas? Meron. And the more ho na nadidevelop sa atin yung puso na ganun ho, tayo ho'y kalulugdan ng Diyos. 2 taong nananalangin, sabi ng Panginoon, para magbigay ng wisdom sa inyo. Yung isa ho, maniningil ng buwis, kinakabog yung puso niya. Ama, ako po ay mangangalon niya, ako po ay magnanakaw, ako po, Panginoong Diyos, ay makasalanan. That's the key word eh. Kahabagan niyo po ang katulad ko. Yung isa naman, ako pari nagtuturo ho, pariseyo. Ako naman, Amay, nagpapasalamat sa iyo, nakatingin pa sa langit. Kasi po, ako'y nagbibigay ng aking ikapo. Hindi ako nagnanakaw. Hindi ako nangangalon niya. Ito na, ang ayaw na ayaw ng Diyos. Hindi kayo kalulugdan. Hindi katulad nito. Tignan niyo ho yung attitude ninyo. May ganun ho ba kayo na attitude? Alam mo, Pastor, ang mga anak ko, ang buong pamilya ko, mga born again na kami. Hindi katulad nito, mga marites, mga chismoso,
mga ano ito, hampas lupa, pastor. Hindi na natakot sa Diyos. Matakot kayo pag that is your attitude po sa puso ninyo. Wala ho yung kaluguran ng Diyos sa buhay ninyo. Pero sama-sama kayong mga anak-anak. Tignan mo sila, nakakaawa yan. Mag-aral ka mabuti, kundi maging prostitute ka ng ganyan. Pero dapat i-share natin yung salita ng Diyos dyan. Kasi dati galing din tayo dyan. Ipaliwanag nyo sa mga anak ninyo. Dati anak, di ba, nakita mo si tatay, magagalitin. Marami akong taong pinatay, spiritually, ikwento nyo sa anak ninyo. Ang tao nagagalit ka lang, mamamatay tao ka na. Yun pong lalaki, tumingin lang na may kahalayan, mangangalo niya ka na. Kaya wag ho kayong turo ng turo, itong artista na ito, naku, palikero ito, lahat tayo ho, ganon. Para kalugdan tayo ng Diyos, ang sinasabi ng Biblia, kayo mismo ho umamin sa Diyos na kung ano nagagawa ho ng sanlibutan na ito, nilalakaran ninyo. At Ama, habag ho, patawarin niyo po ako. Kabugin niyo yung dibdib ninyo kung gusto ninyo. Isara ninyo yung inyong kwarto. Iiyak ninyo lahat. Hindi masama kung umiyak sa lalaki, mga kapatid. Can you say amen? Kung naiyak kayo umiyak dito, pumasok kayo sa room at doon kayo humagulgol ng iyak. Kalulugdan kayo ng Diyos. Tapos alisin nyo na ho yung attitude ninyo. Alam mo, sa pagiging born again ako, hindi ako katulad nito. Ito, masamang tao ito, pastor. Ito, walang kwenta ito. Ito, wag ganon. Lord, dati rin akong ganyan. Naku, nakikita ko yung buhay ko sa kanila, Panginoon. Kung paanong kinahabagan mo ako, kahabagan mo rin sila. Sama-sama mo kaming iligtas, Panginoon. Naku, hallelujah. Kaya nire-reveal ni Lord yung susi ngayon, kapatid. Pag hindi natin nalakaran yan, wala yung sinasabing mga taong kinalulugdan niya. Dumating na sa atin yung ilaw. Minsan ho, mga kapatid, nagbigay ng wisdom ho. Diyan lang, pag dumaan ho kayo nagbukasan yung ilaw ng Araneta, Ano ho yun? Gawaing pagano ho yun? Wala sa Biblia ang Christmas tree, wala ang mga parol. Pero bibigyan ka ng Diyos ho ng karunungan. Ang dilim-dilim biglang lumiwanag, nagpalakpakan yung mga tao. Naisip ko po, si Kristo yung biglang lumiwanag. Amen po ba? Hindi dahil sa Christmas tree, kasi si Kristo ang ilaw Bilang pangwakas, sabi po ng Biblia, in Matthew chapter 4 verse 16, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw at sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay meron na ngayong sumikat na liwanag. Mga kapatid, makiisa ho kayo sa mga ganyan mga celebration, pero isa puso ninyo, binuksan yung Christmas tree, nakita ninyo yung parol umiilaw, hindi dahil po yan ay si Kristo. Ang liwanag ho'y si Kristo at ang bawat naliliwanagan po ng kanyang salita, ililigtas niya mula sa impyerno. Mga kapatid, tayo po'y tumayo, palakpakan po natin ang Kristo. Hallelujah! Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po. Una po sa lahat, sa kaligtasan, Panginoong Ama, nakarating po ako ng ligtas, mapayapa, at dininig niyo po ang mga panalangin ng mga kapatid. Panginoon, hallelujah. Alam ko po na luwalhati ka, Panginoong Ama, kasi ang aral na ito magbibigay po ng lalong mas malalim na perspektiba po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoong Ama, na kami po ay tunay na maging tagapagmana ng kapayapaan ninyo, na talagang dadaan pa rin kami sa mga pagsubok, ngunit yung tinutukoy na kapayapaan, ngayon namin naunawaan, kaibigan mo na kami at hindi nakaaway, dahil wala pong kapayapaan ang isang taong kaaway ng Diyos. Panginoon, salamat din po at nakikita namin, Lord, na maraming nagsasabi, hindi dapat po sineselebrate ang Christmas, walang Christmas tree, walang parol. Pero yung ibang kahulugan nito, Panginoon, habang nakikita namin nagniningning ang ilaw ng parol, o kaya kumukutita po ang mga ilaw ho ng Christmas tree namin, nakikita namin na dating nasa kadiliman po, at ang ilaw na ito, Panginoong Ama, simbolo po ng pagdating ni Jesus, ay nagbigay po ng kaliwanagan sa lahat ng mga nagugulumihanan. Ama, alisin niyo po yung aming mapanghusgang puso. Lord, hindi ka ho nagagalit, Panginoon, na inaalala namin ang Pasko. Nagagalit ka sa amin kung kami po'y mapanghusga at kami po, Panginoon Diyos, ay nagmamapuri sa aming kabutihan. Ituro niyo po't ikintal sa aming puso, Panginoong Ama, pag may taong nagkakamali, pag may tao pong nagkakasala, na sana, Panginoong Ama, mag-reflect sa amin na kami dating ganun po, kinahabagan ninyo, at kami po ngayon ay naging anak ng Diyos. Salamat ng marami, Ama, sa mga aral po na ito. At kami po ay humihingi po ng blessing din
sa 17th anniversary ng Puray Christian Church. Ingatan niyo po sila, Sister Irma, sa pagbaba po nila ngayon. Pagpalain niyo po ang mga audience na nakinig po sa amin. At Panginoon, anuman po ang mga mensahe ninyo, hallelujah, handa po kaming sumunod. Anuman po ang hirap, anuman po, Panginoon, inconveniente sa amin, dahil ikaw ay dapat luwalhatiin sa lahat ng pagkakataon. Muli, Ama, maraming salamat. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesus. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating love offering. Muli po, paalala po sa ating mga kapatiran na nasa online, pwede din po kayong makilahok po sa ating pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon sa pamagitan po ng pag-send through GCash. Ayan po yung ating number, 0929-113-1947. Ulitin ko po, 0929-113-1947. Diretso po iyan sa ating church treasurer. Sige po, tayo po ay manalangin. Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming natatanggap, maging sa pinansyal na pagpapala, Lord, sa aming mga trabaho, sa negosyo ng mga kapatiran, na patuloy, Lord, na ginagamit niyo pong daluyan ng pinansyal na pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa aming pagbibigay na aming mga kaloob, panalangin po namin ito ay magamit ng wasto nang naayon sa inyong kalooban, Panginoon, sa ikalalago ng inyong ministeryo. Panalangin din po namin, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na naghahanap po ng trabaho, kayo po ang siyang magbigay ng wisdom sa kanila, Panginoon, kung saan po sila mag-a-apply. Gayon din sa mga kapatiran po namin na magbe-venture ng mga negosyo, Panginoon, lalo na sa taong paparating, kayo po ang magbigay sa kanila ng karunungan at katalinuhan, Panginoon, upang mapamahalaanan ng wasto ang kanilang mga negosyo at kayo ang maluwalhati sa aming trabaho at mga negosyo. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatiran na magdiriwang po ng kanilang karawan simula sa araw na to hanggang sa Sabado. December 10, si Brother Tom Berso. Si Tom po ito, no? Ayan, yung ating isang chikiting nasa Sunday school ngayon. At sa December 14 naman po, si Sister Angelica Berso, ang kanyang nanay. Amen. Meron po bang magdiriwang ng birthday this coming week na hindi po nabanggit? Kung wala naman po,
anniversary naman po, December 11, bukas po. Ayan, si Brother Boyet and Sister Lenny Resos. Happy anniversary po. Sige po, ipag-pray po natin sila at pasalamatan ng Panginoon sa buhay na pinagkalob sa kanila. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na magdiriwang ng kaarawan sa araw na ito, Panginoon. Si Tom, Panginoon, patuloy, Lord, na ingatan mo po itong batang ito at lumaki po siya na may takot sa inyo at paggalang sa kanyang mga magulang. Ilayo niyo po siya sa anumang mga karamdaman, Panginoon, at kapahamakan. At patuloy, Lord, na lumaki po siya, Lord, ng maglilingkod sa inyo. Ganoon din po, Panginoon, sa kanyang magulang, kay Sister Angelica. Patuloy, Lord, na kami nagpapasalamat sa buhay niya, na patuloy, Lord, na ginagabayan at iniingatan mo siya sa taong nagdaan. At panalangin po namin, marami pang taon ang kanya isa-celebrate, ang kanyang birthday, Panginoon, ng may pagpapasalamat at pagpupuri sa inyo. Ilayo niyo po siya sa anumang mga kapahamakan at patuloy, Lord, na gamitin niyo po siya daluyan ng pagpapala sa kanyang pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Gayun din po, Panginoon, maraming salamat sa buhay po ni Brother Boyet, ni Sister Lenny, sa kanilang pagsasama, Panginoon, na kayo ang patuloy na nagiging sentro ng kanilang pagsasama. Panalangin po namin, Panginoon, sa marami pang taon na isa-celebrate po nila ang kanilang pagsasama. Patuloy, Lord, na kayo ang laging nasa kanilang gitna. Patuloy, Lord, na gamitin niyo po sila na daluyan ng pagpapala, hindi lamang po sa kanilang pamilya, maging sa kanilang mga kaibigan, kapitbahay at sa mga nakakasama po nila. Patuloy, Lord, na ilayo niyo po sila sa anumang mga kapahamakan at patuloy na bigyan na maayos na pangangatawan at kalusugan. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy birthday po and happy anniversary. Ayan, muli po, iniimbitahan po ang bawat isa. Every Wednesday po ang ating Bible study sa pamagitan po or through our Facebook page. 7 o'clock po yan. Every Wednesday po yan. Tapos po ang ating prayer meeting every day po, 5 a.m. to 6 a.m. yung ating dawn prayer. At sa night of prayer naman po, tuwing Biyernes po yan, Sabado at Lunes ng gabi, alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi. Kung meron po kayong mga prayer request, wag po kayong mag-atubiling, mag-message po sa ating Facebook page. Okay, lapitan nyo po si Sister Emmy, ang inyong lingkod, si Pastor Archie, para po maipanalangin po natin yan sa ating prayer meeting. At muli, paalala po sa ating mga kapatiran, may mga assignment po tayo. Flower bringer po, this coming December 17 po, ang Cariaga Family. Ayan, purihin po ang Panginoon. At presider po, this coming December 17, si Brother Vic Soriano po ang ating presider. Siya po ang mangunguna sa ating Sunday service sa paparating na linggo. At muli, inimbitahan po ang bawat isa. Isama nyo po ang inyong nanay, tatay, sa mga kabataan. Isama nyo po ang inyong mga magulang. At sa mga magulang na naririto, isama naman po natin ang ating mga anak sa ating Peace of Harvest Christian Ministry Christmas Party. Anong oras po iyan? Iyan po ay pagkatapos po ng ating Sunday service. So next Sunday po, magkita-kita po tayo dito. 10 o'clock po ang ating Sunday service at pagkatapos po ng ating worship service, susunod na po dyan ang ating Christmas party. Huwag po kayong mag-alala. Mayroon ho tayong pagsasalu-saluhan, kaya napaka-importante na tayo po ay makapagparehistro. Sabi nga po dito, mangyari lamang po ay magpatala po tayo sa labas or pagkatapos po ng ating service kung makakadalaw po kayo sa susunod na linggo or sa ating Christmas party. Bakit po? Kasi po, buffet po tayo. Hindi mahirap po na hindi ho tayo nagpatala. Ang nakalista lang ho doon, 50, tapos mapupuno ho natin to, hindi ho natin may enjoy yung pagpapala ng Diyos. Amen po ba? So sa mga hindi pa ho nagpapatala, andun po ang mga kabataan mamaya sa may exit po, patala po tayo para ma-forecast po kaagad natin kung ilan ho ang ibabastang pagkain na pagpapala ni Lord na ipagkakalob sa atin. Amen po ba? Tapos nabanggit din po kanina ni Pastor Archie, yung ating exchange gift. Meron ho tayong exchange gift. Ang atin pong exchange gift ay nagkakahalaga po ng 150 pesos. Minimum po yun. Pero kung ang udyok po ng banal na espiritu sa inyo,
mas malaki po dyan, lalo-lalo na sa ito ay makakapagbigay kaluwalhatian sa Diyos, kahit magkano po yan. At kung ano lang din po talaga yung kaya natin, as long as nasa puso ho natin yung pagbibigay, importante rin po yan sa Diyos. Sabi nga po, ano lang po, suggestion lang po, kung magbibigay po tayo or magjo-join po tayo sa ating exchange gift, hanggat maaari po unisex. Tapos po, wala pong babasagin. Kasi nga po, di ba po, ang ating ginagawa po, yung pagpapasa-pasa. Baka po kasi mabitawan, baka po mabasag. So muli po, magkita-kita po tayo sa next Sunday as we celebrate the goodness of our Lord. 10 a.m. po yan. And then pagkatapos po nun, kasunod na po nun ang ating Christmas party. So makakaasa po kami na kayo po ay magpapatala. At hindi lamang po dyan natatapos ang ating mga gawain. This coming December 21 hanggang December 23, 8 p.m. to 9 p.m. ang ating Paskong Pagsambat Pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa atin sa buong taon na nagdaan. Tayo po ay magkakaroon po ng sama-samang pagbibigay ng pasasalamat sa ating Diyos. Sabi nga po, PPP, Paskong Pagsambat Pasasalamat. December 21, Webes po yan, December 22, Friday, and then December 23, Saturday, 8 p.m. to 9 p.m. Dito po yan sa ating bahay-sambahan. At this coming December 25, meron din po tayong Thanksgiving service. Kasi nga po, araw-araw ay Pasko sa mga kumikilala sa ating Panginoong Hesus. So ito po yung isang araw na tayo ay magkakasama-sama. Lunes po yan, ano? Tama po, no? Lunes. December 25, Thanksgiving service. Dito po yan gaganapin sa ating bahay-sambahan. At kung wala na pong iba pang announcement, muli tinatawagan po natin ang ating mahal na pastor, Pastor Archie Resos. Sige po, tayo po lahat ay tumayo para tanggapin natin ang pagbabasbas, kapayapaan, lalo tigit ang kaligtasan at pag-ibig po ng ating Ama. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa natapos po na gawain na ito. Tunay nga po, Panginoong Ama, pag aming nadinig ang iyong boses sa pamagitan ng iyong mga salita, lumakad lang kami, sundin lang namin, Panginoong Ama, sapagkat higit kang nakakaalam, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga pinagagawa mo, sa lahat ng kalooban mo, Panginoong Ama, at wala pong nabigo sa lahat ng tao na sumunod sa inyo. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, kung paano po binasbasan ni Moses ang lahat ng mga Israelita, sang-ayon po sa aklat ng Bilang 6:24 hanggang 27, iiwanan ko po sa lahat ng mga kapatid ngayon, Panginoon, online man o on-site, ang lahat ng mga pangako at bendisyon na ito na pinagkaloob niyo po sa mga Israelita. Kaya sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po ang lahat ng inyong mga hinirang, pagpalain nawa't ingatan silang lahat ni Yahweh, kahabagan nawa't subaybayan sila ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan sila ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan pa man. At gaya ng sinabi po ni Haring David, Panginoong Ama, sa aklat ng awit 23:6, surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Ayan, magkita-kita po tayo next week sa ating Christmas party. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po muna ay umawit. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo.
maligaya ang araw na ito, sapagkat isinilang ang Panginoon. Araw ng pag-ibig, araw-araw, araw ng pagbibigay. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Magandang araw po sa ating lahat at maligayang Pasko. Tayo po ay magkita-kita sa susunod na linggo. God bless us all!